Anong latest po mga kababayan? Eto, Viva Max Babe, imbitado sa Blue Ribbon Committee hearing bukas. Naku po mga kababayan, kaya pala, Tulfo, naku, i-lockdown Senado? Naku po mga kababayan, syempre, SP Alan at Marcoleta, di na mapipigilan pa mga kababayan. Yan ang ating alamin ngayon. Susunod na Webes, kami naman ang magpapatawag ng Blue Ribbon Committee. Meron po bago. Bakit? Hindi naman, kami ang legal eh. Kaya nga po. So, yun ang bago ngayon. So, Webes, Kakaroon na naman ng Ang alam ko, dahil nag-uusap-usap sila, hindi nga lang ako nakarating, dahil Opo. nga dito ako nagpunta. programa tayo. Oo. Pero, ang pinag-usapan, kailangan maglabas sila ng notice sa araw na to, sapagkat 3 days eh. matutuloy ang susunod na hearing ng tunay at legitimate at legal na Blue Ribbon Committee sa Webes. Naku po mga kababayan. So tuloy na bukas mga kababayan, no? Kaya pala ilalockdown nila yung Senado di umano mga kababayan bukas. Naku po at syempre mga kababayan, guess what? Yung Viva Max Babe na-interview na nabigyan ng tip ni Idol Rafi mga kababayan ay naku po. Iimbitahan na raw di umano ni Senator Marcoleta? Naku po mga kababayan, yan ang ating alamin ngayon. Nakakaloka naman tong grupo nila Win Gatchalian. Dahil nga Siyempre, hindi madam. nabenta yung BRC meeting, okay, nitong si Eric Sylvester Tulfo with Kiko Maching, putang ina. Palalabasin nila ngayon na magkakaroon doon ng parang lockdown sa Senate. Kasi nga 'di ba, bukas Thursday if I am not mistaken, tuloy ang Yes, BRC tuloy na hearing, tuloy. okay, ni Marcoleta at saka ni Pia Cayetano sa grupo ito ni Alan Peter Cayetano. So para maharang nila yung BRC na yan, so lahat talaga gagawin nila. Humingi Siyempre. ng tulong itong si Gatchalian sa NBI para sa seguridad ng pasilidad ng Senado dahil nga may nagbabanta sa buhay niya, may gulay. Sino ba yung nagbabanta sa kanila mga kababayan? Diba? Pambihirang drama talaga mga kababayan. No? At syempre bukas, panigurado may mga militar, pulis at NBI na naman dyan sa Senado mga kababayan. At syempre baka nandyan na naman si John Brick mga kababayan, no? At haharang na naman kaya? Diba? Eh kasi ano raw eh, diba mga kababayan, may threat daw sa Senado. At nako po, ilalockdown pa nga nila? Ha? Para hindi matuloy yung Blue Ribbon mga kababayan hearing nila Senator Marcoleta? Kasi nako po mga kababayan, itong si Senator Tulfo ay mabubulgar na. Kung gusto mo na security, bakit hindi ka sa pulis na nagsasabi? Tama. At saka merong OSA, merong sariling security ang Correct. Senate. Correct, Bakit madam. talaga kay Hoodlum na director ng NBI kalalapit? Matibay. So ito na naman, meron na naman kayong gimmick. Sinasabi nyo na merong banta, merong gusto magpategi dito kay Gatchalian para nga naman masakop na naman ng NBI ang Senado. So, Correct. alam mo lahat talaga Correct. gagawin nyo. Nakakadiri, nakakasuka kayo. Kung talagang gusto nyo ng katotohanan dyan sa flood control na yan, bakit nung panahon ni Pinky Lacson at yung paerang akla, hindi nyo pinursu? Yang Grabe ka naman, madam, oh. Tama, di ba mga kababayan sa panahon ni Lacson? Ano ba? Ano bang nagawa mga kababayan? Pambihira. Kaya ngayon mga kababayan ay nako po, tila ba na aligaga na sila, no? Di ba? investigasyon dyan. Bakit 10 months, almost 10 months, walang hearing ang baklang tsupaerang si Pinky Paloma na yan? Diba nakakaloka? Ang dami yung gimmick dahil hindi nabenta yung BIC meeting nyo. Ito naman ang gimmick nyo ngayon. Ipapalockdown daw ang Senado dahil may nagbabata sa buhay ni Win Gatchalian. Puta ka na, may bago na naman kayong ano? May bago na naman kayong hanash para lang mahawakan na naman ng NBI ang Senado. Tanginang yan. Akalain mo ang Senado na halal ng taong bayan? Ang Senado na napakataas din ang posisyon niya.
ganyan-ganyan na lang kung manduhan ng putang inang hoodlum na NBI na ito. Anyway, Di ba mga kababayan? Ang bihira may mabubuking kasi mga kababayan. May malaking pasabog di umano sila Senator Marcoleta bukas mga kababayan eh. Kaya, gagawin talaga nila lahat mga kababayan, di ba? Eto mga kababayan, tingnan natin Etong pambababae mo lang, Wait mga kababayan, eto, tax ng bayan, pambababae mo lang. Pambihira talaga itong si Idol mga kababayan. Ibang klase ka talaga, Idol. Idol Rafi. Sumbungan daw ng bayan na tagapagtanggol. Tulfo brand of justice pero branded ang mga gamit ng mga chika babes ninyo. Sponsor ng taong bayan. Walang hiya ka. Naghihirap kami tapos kayo gamit nyo pera namin. Pambihira mga kababayan. Tingnan nyo naman, Naku po mga kababayan. Kaya pala talaga pinipilit nilang harangan yung mangyayaring legit na BRC meeting bukas mga kababayan. At kaya naman pala daw ipasasara, ilalockdown ng Senado dahil ayon sa isang certified DDS ay iimbitahan pala daw ang Viva Max Celebrity Babe na nalilink sa isang senador. Nako. Ito na yata ang kinatatakutan talaga. Kaya nga ba may threat sa Senado? Ayon kasi sa post ni Ronnie Manuel, pagtay na. Imbitado ang Viva Max Babe sa hearing. Kaya pala sabi, may banta sa Senado. Dagdag pa ni Adjarn Chris Vlog. Rafi Tulfo, trending ulit dahil sa Viva Max model na si Rhea Montemayor. Una nang nag-post noong December ang modelo na kinuha umanong talent para sa Christmas party ng kampo ni Rafi Tulfo. Pero muling nagkaroon ng viral video ang dalawa kung saan makakita umano si Rhea na isa sa mga babae sa paligid ni Tulfo na umiinom sa isang club. Gaano nga ba ito katotoo? Ito yata yung video na pinost ni Maharlika sa kanyang Facebook page. Kung gusto nyong makita at kumpirma. Yung nalasing si Idol Rafi mga kababayan, Nako po, pinapalibutan ng chika bebot mga kababayan. Nako, kaya pala ang galing nitong si Idol Rafi pagdating sa mga mag-aaway na asawa mga kababayan. Nako po, ang galing pala niyang. Nako po, ang galing niyang ng babae pala mga kababayan. Tila ba'y magmamagnet ng babae dahil sa kanyang syempre pera mga kababayan. Di pa lang 250k. Tapos hindi pa inaano raw mga kababayan. Nako. Ang video na ito ay pumunta kayo sa Facebook page ni Maharlika. Matatandaan na isang Viva Max model din ang nagsiwalat sa isang interview. Kamakailan lang na malakas mag-tip ang isang senador na may R na initial at ang mga netizens ay inihuhula ang senador. Saan nga ba galing ang impormasyon na parang iimbitahin yata ni Senator Dante Marcoleta ang Viva Max Babe sa Blue Ribbon hearing? Panoorin natin ito. Eto na, okay. Kaya pala ipapalockdown ng Senado dahil baka magpatawag daw ng Blue Ribbon Committee hearing etong sila Marcoleta at ipatawag yung mga Viva Max Babe Ay, Nako. para makumpirma kung magkano nga ba talaga ang ibinibigay na tip ng mga senador. Mga kababayan. grabe yung tawa. Para mga kengkoy na tayo. Sabi ni Matibag, may security threat yung Senate. Sige, isara natin. Ano nangyayari? Pambihira mga kababayan, At syempre, nagtatawanan na lang tayo dito mga kababayan sa ginawa nilang mga kabalbalan mga kababayan. Diba? Idaan na lang natin sa tawa mga kababayan. Pambihira talaga.
Tapos sila pa yung may gana ngayon na tila ba'y may threat daw sa kanila. Kaya ilalockdown yung Senado mga kababayan bukas. Utot niyo! Di ba? Pambihira ikaw kabayan. Nadadala ka pa rin ba sa kanilang pautot mga kababayan? Pambihira. Di ba? Talagang mabubuking at mabubuking na sila mga kababayan eh. Di ba? Dahil di ba yung ginawang tila ba'y Blue Ribbon meeting ni Erwin Tulfo mga kababayan ay di ba tila ba'y nag-fail? Epic fail yun mga kababayan. Kasi yung ginawa nila is puro depensa lang eh, di ba? Sa kanilang sarili. Di ba? Kaya bukas mga kababayan, ako po, may bagong pasabog eh. Di umano sila Senator Marcoleta mga kababayan eh. At di ba umuugong pa tong nako po mga Viva Max babe na raw ni Rafi Tulfo. Iimbitahan dyan sa Senado. Patay tayo niyan idol. Booking tayo niyan ha. Di ba mga kababayan? Nako po. Hindi man lang yung National Intelligence Coordinating Agency ang nagbigay ng information. Hindi man lang yung Military Intelligence Group ang nagbigay. NBI. O yung Intelligence Group ng PNP ang nagbigay ng information. NBI talaga. Asan yung confirmation nito? Di ba? Because this is a national security threat. Tama. National security yan pag ganyan. Bakit ganon? No? And i-broadcast mo. Di ba pag ganyan confidential yan? Pambihirang buhay ito. Kaya Tama mga kababayan. Kaya tuloy, di ba masyadong halata yung kanilang pinaggawa mga kababayan. Di ba? Isa lang yung dahilan. Bakit? I-broadcast nila. I-broadcast nila mga kababayan. Kasi para maiwasan yung hearing bukas mga kababayan. Paulit-ulit na lang tayo. Yan talaga yung motibo. Yung motibo niyan mga kababayan kung bakit ilalockdown nila. Diba? kaya naniniwala ko, yung mapatawag talaga yung mga Viva Max babes. Yun no? Baka magkabukuhan. Kaya Correct. lockdown muna ang Senado. Hanggang dyan lang muna yung kalukuhang kwento. Sayang ang bayad. Pero ngayon, Pambihira. curious nga ako sa isang Viva Max babe na ito na nalilink daw kay Senator Rafi Tulfo. Gaano nga kaya katotoo na malakas mag-tip ang mga senador na tinutukoy ng Viva Max babe na ito? Di ba mga kababayan? I'm sure napanood niyo yan mga kababayan, di ba? Yung interview dito sa babaeng ito mga kababayan, yung chika babe na to ni tila ba ni Idol. Di ba? Na nagbigay siya ng clue mga kababayan, no? Di ba? Pero yung clue na binigay niya, naku po, masyadong halata mga kababayan. Di ba? Eto, balikan nga natin, Panoorin natin ang interview na ito ni Miss Chelsea Ilore na Chelsea bali-balita Ilore. ay nalilink kay Senator Rafi Tulfo. Bawa, ilan yung politiko? ito yun, Ano ba yan. to? National o local? National. National? National. So, mong sabihin nakahilera sa mga senador, ano, ganyan. Meron Ay. po. Senator. Senator. Naku po. Iilan lang ang senador. Naku po. Ala. So, iilan lang. Si Senator. Magkano Ay, ino-offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Ay, tip pala. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 Ay. to 300. Grabe. 250 to 300. Wala pang nangyayari to. Wala pa po. Ay, Ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka, ano, no? Opo. Napaka-generous pala nila. napakagalante. Pambihira mga kababayan. Galing sa tax. Mas lalo si ano. Ay, Nako. Okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. kaya pala Ito na. trending to. Mention mo sa aking mayor or senator, Yes. nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer. Nandun. Nandun, Oo, syempre. nandun siya. Nako, okay. Ito Nandun na lang, syempre, final. kabayan. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Ayun na. Yun. Oh, Initials na. First name, last name. First name, last name.
Hala, sobrang Aba. dali kasi. Sige lang. Initials. Initials. Gitna na lang. Initials. Sorry, Initials. guys. Okay lang. kababayan. Ano siya? May Y. Why? Why? Rafi. Tapos ano yung last name? Hala! Ito. Hindi, Kinakabahan. first letter ng first name. O, sige. First letter. First name. R. 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 Rafi. Last name. Hala, wag na. First letter ng last name. First letter ng last. O, sige. O, one Grabe. first letter. Last letter ng... Iba itong City of Bright talaga mag-booking. Mga babae, no? Maghingi ng clue. Pambihira, tila may mapapasagot ka na lang sa katotohanan kung sino talaga. ang first name, di ba? Oh. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. F ang last name. Hindi. Yun ang last letter, yung elf. Hindi. Second. Oo, second, no? Pangalawa. T-U-L-S. Pangalawang letter ng last name. Apo. Oo, mga babayan. Okay. Parang comment nyo nga guys. Tingnan natin sino yung mga first letter ng first name R. Tapos sige. Yung second letter, Pambihira. third letter, no? Apo, F, ma'am. no? Yes, po. Comment nyo nga. Sige nga. Hindi ko alam Parang yung pulaan. Pambihira talaga mga babae, no? Ibang galawan itong si Idol Rafi natin mga kababayan. Diba? Hinahangaan pa naman natin to noon mga kababayan nung kasagsagan niya, yung era niya mga kababayan, di ba? Kasi di ba? Talagang sinusolve niya yung problema ng away mag-asawa mga kababayan. Di ba? Kaya nga idol ng bayan idol ng lahat, di ba? Rapi Tulfo. Nako po, pero sa likod pala nito mga kababayan, di ba? Pambihira talaga mga kababayan, no? Nako po. Samantala mga kababayan, eto na, pakinggan natin sa kay Eric mga kababayan, no? Ukol dito sa kanilang pautot na lockdown di umano mga kababayan na mangyayari bukas. Nako po, eto mga kababayan, pakinggan natin. Kay Eric, let's go. Sa puntong ito ay pag-usapan po natin itong panibagong gimmick na inilabas po Panibagong nila gimmick, kabayan. Director Matibag ng NBI at grupo nila Tito Soto. Nagpahayag sila na posible daw ipailalim sa isang lockdown ang Senado dahil mayroon silang natatanggap na balita o impormasyon na di umano ay magkakaroon ng mga karahasan laban sa ilang mga senador. At ipinahayag ni NBI Director Matibag na si Senator Sherwin Gatchalian ang nagpapakilalang acting Senate President, pero acting-actingan lang kasi wala naman talagang visa ang kanilang pag-elect sa kanya bilang Senate President pro tempore. 12 lang po sila. 12 is not the majority of the Senate. Yes, as po, Eric. stated and clearly defined by the 1987 Constitution. Correct. It should be a minimum of 13. Correct. So wala pong 13, 12 hudas lang. Kaya po, tinumbok ni Senator Alan Peter Hudas. Cayetano Yes po, na Eric. nananatili po siya bilang Senate President until there is a number of senator na aabot ng 13 Yes dito po. sa grupo po nila Gatchalian, Soto, and iba pa. Pinky. 12 hudas lang po ang natitira. ang naiwan dito sa mga senador na ito kung tatawagin ng ating mga kababayan. So ano po itong balita at ano itong reaksyon na ipinalabas ni Tito Soto batay doon sa di umano ay verified information nila Matibag ng NBI na mayroong assassination attempt o plano laban kay Senator Sherwin Gatchalian. Wow. Pambihira mga kababayan, no? Di ba? Ito lang yung tanong natin kay Matibag mga kababayan sa ating NBI Director. Nung si Cayetano mga kababayan, di ba? Nung kakaupo bilang SP. Saan yung NBI mga kababayan? May pagganyan-ganyan ba? Di ba? Na si SP Cayetano is yun yung tunay na prone mga kababayan na gugurgurin.
Di ba? Dahil hindi tao ng Malacanang mga kababayan. Di ba? Pero ngayon si Gatchalian, naku po, puppet yan ng administrasyon ngayon, panigurado. Di ba? Sino yung magtangkang dyan? Magchuchugi mga kababayan. Ang bihira. Di ba? Kaya, naku po, masyado nang halatado yung kanilang mga pinagagawa mga kababayan. Ang bihira talaga. Kung chuchugiin yan si Gatchalian mga kababayan, ay naku po. Di ba anong mangyayari kina Senator Cayetano? Di ba? Pambihira talaga. Wala sa hulog mga kababayan, yung kanilang naiisip. Talaga lang ha. Ito po ay isang question ng credibility Tama. and integrity. Correct. Simula po nang maupo dyan at iniupo ni Marcos Jr., si Melvin Matibag sa NBI, unti-unti pong nawala at nalugmok ang kredibilidad at integridad ng NBI bilang pangunahin at professional na law enforcement agency. Naging instrumento po ito sa politika ng maruming laro sa demolition operations sa pag-atake sa mga political opposition personalities. Correct. Lalo na po ang associated sa Duterte camp. Ganyan po ang pinagtuunan ng pansin at nakapokus dyan sila Matibag at kung kaya nagamit sa maruming politika ni Marcos at ng mga grupo niya nila Romualdez ang NBI. At whatever NBI now describes as an information has now become a subject of question in terms of credibility and in terms of integrity. Correct. Ano naman ang mapapala ng mag-assassinate kay Gatchalian? Ang gustong pahinain at gustong patumbahin ay ang grupo nila Senator Alan Peter Cayetano. Di po ba dapat na nakathreatened ay sila Senator Alan Peter Cayetano? Tumpak mga kababayan, di ba yan yung sinasabi natin kanina? Mambihira, sila pa yung may ganang mga kababayan? Di ba? May nagtatangka sa kanilang buhay di umano? Utot nyo! Para mangibabaw ang majority? So kahit pa birahin mo si Gatchalian, mananatiling 10 na lang po ang natitira doon kina Senator Alan Peter Cayetano na grupo, which means irrelevant and it does not follow a logical support into the attempt na palakasin mo ang bagong mayoriya ni Marcos Jr. para maabot nila ang 13. Yun, ang reaction kaagad po ni Tito Soto at ng mga kagrupo nilang senador ay posible daw mag-lockdown o walang opisina at hindi nila papayagan na magbukas muna ang Senado, lalo pa at may nakaambang o nakalinya na muling pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee on the side of Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, and Senator Dante Marcoleta sa darating na June 11, Thursday. So the timing is also suspect. Magdududa ka rin po sa timing ng inilabas na pahayag o report ng NBI. Sapagkat una, it does not follow the logical support na ang titirahin mo ay ang majority bloc ni Marcos. Sila nga po ang protektado. Sila nga po ang pinapalakas at pinapadami ni Marcos para ma-overturn ang naunang majority na ngayon ay 10 na lang sa bahagi po nila Senator Alan Peter Cayetano. Pangalawa, subject to suspect itong impormasyon na to dahil ang timing ay makikita mo na ang paglabas ng impormasyon ay naging batayan upang ipanawagan ang pagsuspende o pagkakansila sa order of business and activities ng Senado that include itong napipintong pangalawa na pagkakataon ng resumption of the Senate Blue Ribbon Committee investigation kung saan nauna nang ipinahayag the other day nila Senator Robin Padilla, nila Attorney Levy Baligod sa kanilang media briefing and conference at the Senate together with former 18 soldiers na mayroon pang lalabas o magboboluntaryo na magtestimonya o magtitestify o magiging testigo 14 more former soldiers na karamihan po mga dating miyembro din ng AFP, Philippine Marine Corps o mga Marines
Wika nga. So, tiniming naman itong balita ni Matibag at ang reaksyon ni Tito Soto, lockdown kaagad. So, the motive and the timing are suspect. Mukhang ang kanilang gustong pagtakpan at gustong madiskarel ay ang pagkakaroon po nitong muling pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee investigation or continuing investigation with another set of whistleblowers coming out in the open for the first time dito po sa mga nauna ng lumabas na mga security personnel ni Ginoong Saldico who happen to be part of the Armed Forces of the Philippines. Karamihan sa kanila. Number 3, ito pong pinahayag ni Ginoong Melvin Matibag ng NBI. Yes, at ang reaksyon ni Tito Soto ay tumutugma naman sa kagustuhan nila na itaboy na ang mga nagvi-vigil o nagkakaroon ng kampuhan ng mga iba't ibang sektor na naninindigan in support to the remaining 10 brave senators. Yung 10 magigiting na mga senador na hindi nagpapasakop at hindi nagpapamanipulate kay Ginoong Marcos. So there is an ongoing people's vigil. Mag-iisang buwan na sila dyan sa compound near the road outside the gate of the Senate. At gustong-gusto nila Soto yan, nila Tulfo, na umalis na sapagkat binabanatan sila dyan ng mga programs and speeches na tumutuligsa sa kanilang pagpapakatuta kay Marcos. Kaya we have received information na ni-request nila ang Pasay City Hall, ang Pasay City Mayor's Office, na wag nang magbigay pa ng karagdagang permit or indirect na pagsuporta sa pagsasagawa ng assemblea dyan sa labas ng Senate compound. Pambihira mga kababayan. Talagang silent martial law na nga mga kababayan ito, no? Biruin mo yan mga kababayan. Diba? Kasi mga kababayan diba, nung nakaraan, diba, nakita nyo yung sasakyan ni Soto, Tito Sen, mga kababayan, na binato ng mga bottled water, mga kababayan. Diba? Ganyan Ganyan niya kagalit yung taong bayan. At ngayon, nako, gusto nilang paalisin pala dyan, mga kababayan. Pambihira. Along the road, near the Senate Gate main entrance. Nako. Kasi nakikita po nila yan na dumadagsa dyan ang mga tao every time na may mga activities, lalo na po sa Senate Blue Ribbon Committee Correct, investigation. Eric. Yes, nila po. Senator Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Rodante Marcoleta, and the rest na nakikipaglahok sa Senate Blue Ribbon Committee on the side of Senator Alan Peter Cayetano. So mukhang doon po papunta itong purpose ng nakakaduda at walang kredibilidad na pagtingin ng mamamayan dito sa NBI report na inilabas ni Melvin Matibag at tinugunan naman ng overacting reaksyon ni Tito Soto. Hindi po tayo magtataka that in the next days to come, kapag nakita nila na umiinit pa ang pagtanggap ng mga mamamayan sa mga panibagong set ng mga whistleblowers, itong mga dating sundalo din, ay gagawin nila ang posibilidad na maglabas ng iba pang impormasyon like may bomb threat. Magkakaroon ng bomb scare, bagamat walang batayan sa katotohanan ng impormasyon, just because they want to prop up a condition na mayroon pong threat of terrorism, threat of armed sabotage and violence dyan sa mga ilang senador at within the vicinity of the Senate compound. Nako po, pambira, di ba? Kasi alam nila mga kababayan na di nila mapipigilan sila SP Cayetano, Senator Marcoleta na mag-hearing, mga kababayan. Di ba? Kaya nag-iimbento sila ngayon. Tila ba'y nag-imbento ng kadramahan, mga kababayan? Di ba? Kasi pag ito is valid to, mga kababayan, pwede. Di ba? Lalo na yung sinabi ni Eric kanina na pag may bomba, mga kababayan, ay naku po, talagang ilalockdown, mga kababayan.
Pambihira. Ang galing, no? Sino kaya yung director nito? Syempre, walang iba mga kababayan, yung director ng NBI. Diba? Alam na alam, no? Yung mga galawan, mga kababayan, para lang mapigilan. Pambihira. Thereby, mapipilitan po ang PNP to justify yung paglalansag o ang pagbubuwag nitong People's Vigil o People's Camp dyan sa labas ng kalsada sa harap ng Senado. Mukhang yun din po ang pinagdidiskitahan ng NBI at ng mga senador ni Marcos. Nasasaktan sila sa mga pahayag at mga pananalita na ginagawa po ng mga mamamayan na nagtitipon-tipon dyan everyday upang magsagawa ng kanilang malayang pananalita at malayang pagpapahayag at mapayapa na pagtitipon or public assembly for the redress of their grievances. Dahil po dyan, tuloy-tuloy ang nakikita nating pananakot. In fact, si Senator Ping Lacson ang mahilig sa intriga at itinuturong pasimuno nitong conspiracy with the devils of Malacanang upang masabotahe ang naunang majority group, ay naglabas din po ng kanyang sariling pahayag na mayroon siyang natatanggap na mga balita di umano na ang hanay ng maraming mga active military officers ay nagkakaroon ngayon ng agam-agam o there are rumblings ng damdamin sa mga batang opisyal at mga middle level na mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. According to the words of Senator Ping Lacson, ay nagbabadya ang galit nila. For whatever reason, dahil daw magulo ang Senado, magulo ang politika, at mukhang napaparalyze na ang pag-usad at pagsulong ng ekonomiya at lalo pang hinihila pababa ang kalagayan ng kabuhayan ng ating mga mamamayan. Partikular na ang mga batayang sektor, magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, mga maralitang tagalungsod, mga manggagawa, at ordinaryong masang anak pawis. Sila po ang lubhang nasasaktan sa patuloy na pag-iral ng krisis na ito. And accordingly, sa source ni Senator Lacson daw, ay mayroong rumblings o pagkabahala at pagdaramdam ang maraming officials na mga junior and middle level officers. So kung yan ba ay dahil sa pangingialam ni Marcos sa kalagayan ng Senado at sa mga maniobra ng mga bulok na politikong kaalyado niya, o pareho kasama na ang pagkakabunyag at ang iskandalusong pagkakabulgar ng pandarambong at nakawan na nagaganap sa gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. But nonetheless, isa po ang common na nakikita natin. Totoo man o hindi ang impormasyon nila Matibag at nila Lacson and Tito Soto hinggil sa mga posibilidad ng pagsasagawa ng violent actions against some certain senators, particularly against Senator Gatchalian, o ang pagsasagawa po ng mga disgusto o discontentment ng mga sundalo, malinaw na nagmumula ito sa galit mismo na nadarama at ipinapahiwatig ng malawak na hanay ng ating mga mamamayan. Because sila mismo po ay nabibiktima na nitong walang tigil na mga maruruming taktika at maniobra nila Marcos sa politika habang walang nangyayari na decisibo at mabigat na mga hakbang upang mapapanagot, mahahatulan, mapaparusahan at mababawian ng mga dinambong at kinurakot na kayamanan ang mga sakim at gahaman ng mga politiko. Worst, that even the President and his cousin, Martin Romualdez, are publicly perceived to be the ones leading as the mastermind doon sa sindikato ng sistematikong korupsyon at malawakan at malulubhang pandarambong. Napilit nilang pinagtatakpan ng Senado sa grupo ng kanyang mga senador at pilit na binabaloktot din sa House of Representatives. Are Ping Lacson's revelations and as well as the information being revealed by Matibag of NBI and Soto
ay indicators ba ito na seryoso ang pagkagalit, pagkasuklam ng mamamayan sa kalagayan ng ating bansa? Well, I can say the information may not be really truthful or completely true Yes po, Kay Eric. on the part of Matibag and Soto and Lacson, but one thing is clearly true. Hindi na po nagugustuhan ng mga mamamayan ang nagaganap sa ating bayan. Tumpak. Tumpak ka dyan, Kay Eric, no? Di ba mga kababayan?